Okay, magandang buhay Pilipinas. Andito naman po tayo, Professor TV, para magbigay ng kaalaman. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang battery indicator light. Ito po. Yan. So, itong sasakyan may problema po ng ganyan. Nag-blink po siya. Pero ang normal po kasi ay po may term ito eh. Number 1 cause yung drive belt malpupundasyon, automatic yung ating battery indicator light. Kasi nga, di-make ito ang tama ito. Ngayon, ito ay blinking. Minsan nawawala, minsan nagkakaroon, minsan okay, minsan hindi. So, it's time to check. No, kung ano ang problema nito. Bakit ganun siya? So, tatanggalin natin yung mismong alternator. Tingnan natin, suriin natin, pero yung mismong belt, ano ba ang problema? Kasi buo naman yung belt eh. Sana all. Tingnan natin. Okay, check muna natin yung belt bago natin ibaba yung alternator. So, ayun, maluwag siya. Maluwag yung belt. So, malaking possible to na baka dumudulas na yung belt. So, dapat matingnan din natin or ma-inspect yung belt. Kasi parang di pa ito napapalitan. Doon nakapwes yung ating alternator sa maluwag. Kaya rin natin makukuha. Ito, kung belt tensioner niya is automatic. Yan, automatic yan. Ibig sabihin, kung sana siyang sumisikip kapag yung belt ay naupod na. So, sumisikip na. Hindi siya katulad ng manual. Yun, from the word manual, you need to adjust it manually. So, ito yung mga sample ng manual natin. Wow! Ayan, yung manual na yan, makikita nyo na doon yung pinaka-tumindi sa taas. Inyong kumahatak doon sa ating tensioner. So, dito ko itong sakyan na to ay merong automatic belt tensioner. Hindi natin tanggalin yung belt. Sa tingin ko, maluwag na yung sagat na yung adjust ng tensioner dito. So, hupod na yung belt natin, oh. Ito pwede maging rason to bakit tumutulas yung belt. O hindi napapaikot yung ating alternator. Kaya minsan nag-blink siya. Parang imposibilidad ito. Tara, tanggalin natin yung belt at checkin na rin natin yung alternator para makita natin parehas lahat. Wala, tingnan natin. So, gagamit tayo dito ng mga buffer tools. Okay, gagamit lang naman tayo dito na combination wrench socket na number 1214 na combination wrench na at saka socket wrench. Gamitin tayo dito na number 15 na combination wrench para doon sa aghatak ng ating tensioner. Kasi para lumuwag kung magawa natin yung ating belt. So ngayon, bago natin magtanda, dapat matandaan natin ito or mag-drawing tayo ng diagram or yung rotation. Saan ikot ba yung belt natin para madaliin pagkabalik natin. So drawing lang, ayun. Tingnan natin. Para at least, pagbalik, madali. Dahil ayan, natanggalan natin yung belt. So, it's time to check. Yung sa belt, ayan. Ito, serpentine belt ang tawag dito eh. Ayan, makikita natin, ayan o. May mga cracks na, tsaka malalim na. Bumaon na ng gusto kaya yung ating belt tensioner ay sumagad na. Na natin yung ating belt. So, it's time to take out the alternator. But first, kailangan natin na disconnect yung ating battery. Negative lang, okay na yan. Ngayon, tanggalin naman natin yung mga terminals. So, dito sa ating alternator, may dalawang terminals dito. Yung pinaka sa positive at yung socket. Yan yung sa ilaw eh. Sa battery indicator light. So, tanggalin lang natin yan. Sa socket yun. Tapos yung sa battery, number 10 na naman yun. Tanggalin natin bago natin baba yung ating alternator. Now, tanggalin naman natin yung bolt and nut. Base holder ang ating alternator, number 14 lang yan. Dahil no, tanggalin natin yan. Kaya naman, kailangan naman natin humilalim. Kasi meron ditong number 14 ulit. Kasi na bolt na nag-hold din sa ating alternator. Hindi kasi kaya sa ibabaw. So, kailangan natin humilalim sa sakyan. Ayun, yung pangalawang turn yun. Kasi medyo masikip. Hindi natin na kaya doon sa ibabaw. Kaya doon tayo, lalim din tayo.
Once na natanggal na natin yung bolt nut, ayan, makukuha na natin yung ating alternator. So, check-checkin natin kasi yung ating voltage regulator dito. Nandun din kasi yung carbon brass. Baka may problema na rin. Kaya nag-ilaw yung ating battery indicator load. Okay, so checking na tayo sa ating alternator. So, tatanggalin muna natin yung ating voltage regulator. Ayan, ito ating alternator si IC type. So, check muna natin din yung pulley. Para may alog siya or sira na yung bearing. So, check na natin. Okay, tatanggalin natin yung ating voltage regulator. Dito sa voltage regulator natin na meron yung cover, number 8 lang naman yan, ay yan muna kung natatanggalin natin. Sabi yung pinaka-terminal dun sa positive side ng ating alternator para matanggalin yung cover. So once na natanggal yung cover, expose yung voltage regulator dyan, may another na naman natin dyan, para matanggal talaga natin yung mismo regulator. At ma-check natin yung carbon brass. Kaya, matatanggalan natin dito yung ating voltage regulator. Oh, no! So, dito, kasi nandito, since na-built-in to, nandito na yung ating carbon brass. So, isang rason din kung bakit nag-Christmas light yung ating battery indicator light. Because of this device. So ngayon pansin ko, maiksi na. Medyo maliit na yung ating carbon brass. Upon checking, ito, ayan. Di ko muna papalitan to. Kasi meron akong duda dun sa filter. Kaya bakit nag-blink, nag-Christmas light yung ating battery indicator light. Ito muna, ibabalik ko muna to. At kapag ganun pa rin, after I change the belt, dito na ako babalik. Palit ako na ito. Okay? So, yan. Papalit na tayo ng bago. So, ito ay serpentine belt at tawag dito. Ngayon, doon sa duda ko na baka ito'y tumutulas. Medyo alanganin pa ako dun kasi serpentine belt to. Dito, basta dumudulas napuputol to. Pero yun dumulas, pero malaman natin. Kapag yun bumalik, pwede na mangyari doon sa ating voltage regulator. Yung carbon brass. Ngayon, balikan natin ulit. One important na natin. Gano'n digit pagbalik. So, balik natin lahat yung mga tinanggal natin. At after natin may balik yung mga parts ngayon, time to install na ulit sa ating engine, yung ating alternator. So, ganun ulit, yung proseso, yung sa bottom na tangatal na alternator, ayan, tapos ibalik din natin yung mga terminals yung socket terminals, saka yung positive terminals. Kung naipalik may alternator, kailangan na natin ilagay yung bago nating belt. So, again, yung ating diagram or yung loop or yung ating flow or yung ating rotation or yung tamang paglagay ng belt, sulit tayo sa ginawa ating diagram para hindi tayong balit-ulit sa pagbalik. Mabilis. Kasi kapag hindi mo alam yung pagbalik ng belt, tagal tayo dito. Sana all. Ayan, okay lang. Maanda na ulit. Sana doon po ang problema yung belt. Kapag hindi kasi doon tayo babalik sa regulator na may carbon brass. Salamat po sa panonood. Sana po meron kayo natutunan. Ingat po tayong lahat.